Matapos ngang mag-level 15 ni Lu ay hindi na niya napapansin ng mga treasure map na nakukuha niya araw-araw. Isipin mo, ganun siya kalakas para hindi pansinin yung mga maps na nakukuha niya. Nakakapanghinayang lang talaga dahil lahat ng treasure maps ni Lu ay basic types lang. Pero wait, there's more. Alam niyang pwedeng i-combine ang mga low-level maps na ito para maging higher level map. At ibig sabihin lang nun, pwede niya itong magamit sa paparating na exam. Habang iniisip ni Lufan ang magiging strategy niya sa treasure maps ay biglang may nagtanong sa kanya. Ito ang teacher niyang Panot, kung maaalala niyo yung part 1 ng kwento natin mga boss lods. Tinanong siya ng teacher niya kung may balak ba siyang mag-participate sa exam. Medyo nagulat pa nga si Lufan kaya napasagot siya ng wala sa loob. Dahil nga sa determinasyon ni Lu ay sinabi niya sa teacher niya na siya ay siguradong sasali sa malaking exam na ito. Sinabi pa niya na nagpapalevel din siya ng mga skills niya lately para naman ma-impress ang teacher niya sa kanya. Ikinatuwa naman ito ng teacher ni Lu. In-encourage pa nga niya si Lu na kayang-kaya niya ito. Bago pa lumalim ang usapan ay iniabot ng teacher ang isang shiny teleportation stone na parang ito ang magiging susi sa paggamit ni Lu ng mga pangarap niya. Sobrang na-appreciate nga ni Lufan ang teleportation stone na ibinigay sa kanya ng teacher. Para kasing nangangahulugang nagtitiwala ang teacher sa kanyang kakayahan. Siguro ngay hindi siya kasing lakas ng ibang professionals pero at least naman 'di ba? Meron pa ding taong nagtitiwala sa kanya. Na-realize nga ni Lu na ang teleportation stone na ito ay magiging game changer niya sa exam. Tingin niya dito ay secret weapon. Dahil nga ang stone na ito ay bibigyan siya ng head start kung saan ite-teleport siya agad sa first floor ng Heaven Tower. Kapag ginamit naman ito sa Heaven Tower ay ibabalik ka sa Secret Trial Realm o yung lugar kung saan ka manggagaling. Sobrang masaya nga si Lu dahil dito at binigyan pa siya ng teacher niya ng advice. Sinabi ng teacher na dapat daw na makipag-team up si Lu sa mga classmates niya para sa exam na ito. Sakaling may masamang mangyari ay pwedeng gamitin ni Lu ang teleportation stone para makaalis. Ibig sabihin lang ay hindi kailangang malagay ni Lu sa mga alanganing sitwasyon. Kahit na exam lang ito, ay kailangan pa ding mag-ingat ni Lu. Dahil ang simpleng pagkakamali ay pwede niyang ikapahamak. Kinakailangang isipin niya na buhay ang nakataya kahit examination lang naman ito. Dala ang pangaral ng kanyang teacher ay handa na si Lu. Nasa isip niya na ang score ng team ay i-divide sa mga members. Hindi sapat ang pumasa lang. Kinakailangan niyang maging number 1 at para mangyari yon ay kinakailangan niyang makakuha ng pinakamalaking points. Pinaplano pa lang ni Lufan ang mga susunod niyang gagawin nang biglang dumating si Kinkyu. Excited siyang ipakilala ang teammate niya at the same time ay best friend din niya. Ito ay si Xiaoman na proud kung gaano siya kalakas. Ikinagulat naman ito ni Lufan. Binati nga ni Xiaoman si Lufan at hindi naman nagsayang ng oras si Kinkyu para imbitahan siya. Tinanong niya si Lu kung gusto ba niyang makipag-team up sa kanila para sa exam. Si Lufan ay ngumiti habang iniisip kung tatanggapin niya ba ang invitation. Pero si Lu ay humingi ng paumanhin kay Kinkyu at sinabi niyang plano niyang i-take ang exam ng mag-isa. Nagpasalamat pa rin naman siya sa offer ni Q pero sadyang desidido na siya at hindi na mababago yon. Sinabi ni Lu sa kanila na mauuna na muna siya sa exam site, sabay sabing good luck sa inyo. Nagpaalam na nga siya sa kanila at talagang focus lang sa goal ang ating bida. Halatang na-disappoint si Q pero pinilit pa din niyang ngumiti at sinabihan si Lu na good luck din. Nauunawaan ni Q na ang pakikipag-team up nga ay maaaring makasagabal lang kay Lufan dahil sa lakas nito. Nirerespeto ni Q ang desisyon ni Lu kahit nangangahulugan itong hindi niya makakasama si Lu. Natanong naman ng best friend ni Q kung bakit ba niya ini-invite si Lu na makipag-team up. Alam naman ng lahat na pinakabasura ang profession niya. Nagulat naman si Q sa tanong na ito kaya naman huminto siya saglit at sinabing malakas si Lu at confident at naniniwala akong magtatap siya sa Southern Province this year. Kaya naman nagulat si Xiaoman sa sagot ni Kinkyu. Natawa na nga lang si Xiaoman at hindi niya maintindihan kung ano bang pinagsasabi ni Kinkyu. Kaya naman itinanong niya kay Kinkyu na baka naman ay na-inlove na siya sa isang dragon tamer. Agad-agad namang itinanggi ito ni Kinkyu kahit kitang-kita na nag-blush siya dahil sa topic na ito. Si Xiaoman nga ay hindi naniniwala sa kanya dahil paanong hindi niya gusto si Lufan kita naman na namumula na si Kinkyu. Iba talaga ang kamandag ni Pogi. Sa kabilang banda naman ay pumunta na si Lu sa portal kung saan gaganapin ang grand exam. Pagkapasok nga niya ay maraming tao na kaagad ang nandoon. Tumingin-tingin siya sa mga tao sa paligid at determinado siyang magiging top siya sa exam na ito. Handa na siyang harapin ang mga paparating na pagsubok. Binati nga silang lahat ng principal mula sa isang malaking screen. Agad namang nabaling ang atensyon ng lahat ng estudyante sa principal. In-announce nga ng principal na ang mga portal sa kalangitan ay nahahati sa 4 na levels. Ito ay ang normal, hard, fear,
at Nightmare. Kapag bumukas ang portal ay makakapasok ang mga piling students gamit ang kanilang teleportation stone. Sinabi rin ng principal na ang normal level ng Heavenly Tower ay hindi mapanganib dahil projections lang o kunwaring mga kalaban ang naririto. Sa hard level naman pataas ay totoong mga monster ang makakalaban kaya in-advise silang ihanda ang kanilang teleportation stone kung sakaling malagay sila sa alanganin. Ang kanilang scores ay mananatili kahit paggamitin nila ang stones kaya hindi sila dapat mag-alangan kung maharap man sila sa totoong panganib. Inisip nila na marahil ang karamihan ay pipiliin ng level na ito dahil kung pupunta ka sa mataas na level ay siguradong kapahamakan lang ang sasalubong sa'yo. Tanging ang mga hidden professions lang ang pwedeng magtangkang pumunta sa Nightmare level. Nagpatuloy ang announcement ng principal at sinabing ang mga monster naman sa fear level ay mababangis. Hindi recommended ang level na to para sa mga nagsosolo. Mukhang mas maiging i-priority ang kaligtasan ng buhay kaysa mag-aim ng pinakamataas na score. Si Hongwoo na isang skilled combat expert ay biglang tumayo. Kinausap niya ang principal na may nag-uumapaw na confidence. Sinabi niyang siya ang makakakuha ng highest scores ngayong taon. Si Q at ang kanyang best friend ay dumating na rin sa lugar ng exam. Nag-uusap sila tungkol kay Hongwoo na siyang top expert at number 1 sa middle school. Hindi lang yun, nasa top 5 din si Hongwoo sa buong province. Kilala siya bilang Qigong Master dahil na rin sa malarambo niyang lakas. At this time, magsosolo din siya. No joke at talagang seryoso din ng lalaking ito. Naisip nga ni Kin na mag-focus sa teamwork nilang mag-best friend pero nakakapanghina talaga ang confidence ni Hongwoo. Pakiramdam ng lahat ay katapusan na nila dahil nga naging kabatch pa nila si Hongwoo. At this point ay maglalaban na lang silang lahat sa lower rankings. Walang gustong lumaban kay Hongwoo at marami sa students ang nanghihinayang na sana'y mas mababang difficulty na lang ang pinili nila para hindi naman nakakahiya kahit na matalo pa sila. Mapunta naman tayo sa principal's office at ang mga school heads nga ay tinatansya ang mga kalahok. Ang principal ng number 1 na middle school ay tumawa sabay sabing si Hongwoo ang kanilang star student kaya siguradong masusungkit nito ang number 1 rank. Sinabi rin niyang ang anak ni Mr. Kin na si Q ay hindi rin basta-basta. Sa tansya niya ay posibleng makapasok si Kin Q sa top 3. Ang principal naman ng number 3 na middle school ay nanghihinayang pa rin sa sitwasyon ni Lu. Naaawa siya dito at inisip niyang kung ibang hidden profession lang sana ang na-unlock ni Lu ay may chance siyang matalo ang number 1 middle school. Si Mr. Kin naman ay nagsalita at sinabi niyang meron siyang nakikitang student na pwedeng mag top 1 this time. Mukha ring confident si Mr. Kin para sa student na ito. Napaisip naman ng principal kung sino ang tinutukoy ni Mr. Kin. Agad niyang sinabi na tiwala siya sa kakayahan ng student na Dragon Tamer. Ang Dragon Tamer na walang iba kundi si Lu Fan mula sa number 3 high school. Ikinagulat naman ito ng principal ni Lu kaya lalo siyang nalito. At na-realize nga niyang lahat ng students ay nagsipasok na sa Heavenly Tower. Pero si Lu ay hindi pa rin gumagalaw. Ang akala nila ay sumuko na si Lu. Ang principal naman ng number 1 middle school ay sinabing binubuladas lang sila ni Mr. Kin dahil wala naman siyang inaasahang gagawing malupit ng isang Dragon Tamer. Fast forward nga tayo at si Hongwoo ay nangunguna at nasa 4th floor na ng Heavenly Tower. Para sa kanila ay kinabahan na si Lu kaya hindi man lang ito pumasok sa loob ng tower. Sinabi ng principal ni Lu na ang student na ito ay hindi nakatayo lang dahil sumusuko na siya. Ang totoo ay inaantay ni Lu Fan na bumukas ang portal para sa highest difficulty level. At tama nga, ang gustong pasukin ni Lu ay ang Nightmare Trial. Kahit na napakadelikado nito ay confident si Lu. Sinasabi ring ang portal na ito ay one-way trip lang dahil wala pang pumasok doon ang nakalabas ng buhay. Naisip ng principal na nababaliw na si Lu dahil alam niyang ang isang Dragon Tamer ay hindi magsusurvive sa ganitong difficulty level. Sinabihan niya si Oldby na siyang principal ng number 3 high school na pigilan si Lu dahil siguradong kapahamakan lang ang naghihintay sa kanya dito. Naalala ng principal na 8 taon na ang nakakalipas nang may nagtangkang sumubok sa Nightmare level at siya'y pinagpiestahan ng mababangis na beast. Ang principal naman ng number 1 school ay sinabing ginagawa nilang kalokohan ng exam na ito. Question pa niya ang number 3 high school kung binibriefing ba nila ang mga students nila tungkol sa rules ng grand exam. Sinabi rin niyang kailangang ayusin ni Mr. Kin ang judgment nito. Kahit kailan ay hindi magiging magkalibel ang hindi nag-iisip na student na si Lu kung ikukumpara kay Hongwoo. Sinuggest pa niyang mag-focus
focus na lang sila sa performance ng Qigong Master kesa pagkakaabalahan pa ang basurang Dragon Tamer. Chill lang si Mr. Qin at sinabihan ng mga principal na wag munang husgahan ng sitwasyon. Sinabi niya pa sa kanila na sit back, relax, and enjoy lang. Wag na munang maging judgmental. Hindi na nga napigilan ni Old Boy na itanong kay Mr. Qin kung bakit malaki ang pag-asa niya para kay Lu. Medyo ninenervyos pa siya sa tono niya dahil wala siyang tiwala sa sarili niyang estudyante. Pumasok na nga si Lufan sa first floor ng Nightmare Trial. Napalibutan kaagad siya ng mga naglalakihang halimaw kung saan ay narinig niya ang mga nakakabinging ungol. Nung nawala ang usok at hamog ay bumungad sa kanya ang sangkaterbang Black Mane Wolves. Kulay pula ang mga mata ng mga to at handa na silang atakihin si Lu. Nagsimula nga siyang atakihin ng mga Black Mane Wolves pero si Lu ay kalmado lang at nakangiti pa nga. Agad na umatake si Lu gamit ang kanyang Dragon Fang Strike at madali lang niyang natalo ang mga halimaw. Ang first floor ay na-complete nang hindi man lang pinagpapawisan si Lu. Ang mga principal nga ay nagulat nang makita nila na winanhit lang ni Lu ang mga kalaban. Hindi naman kasi nila alam kung gaano talaga kalakas si Lu. Ang attributes ni Lu ay higit na mataas kumpara sa iba. Habang si Old Boy naman ay napaisip na baka nahanap ng Lu ang Legendary Dragon. Habang ang mga principal ay shocked pa din sa nasaksihan nila kay Lufan ay dumating si Qian Zhon mula sa Longdu. Dire-diretso ang pasok nito na kala mo'y pagmamay-ari niya ang buong building. Tinanggal ni Qian ang sombrero niya at sinabing narito siya para kay Lufan. Narito siya para kunin si Lu at dalhin siya sa Longdu para imbestigahan. Sa kabilang banda naman ay nahanap na ni Lu ang location na sinasabi ng kanyang map. Iniisip niyang magko-combine ng maps niya sa high-level treasure map bago pa man siya pumasok ng Trial Secret Realm. Pero nangyari ito sa loob mismo ng Sky Tower kung saan ay nasa first floor siya. May nakita nga siyang skill book na kayang i-boost ang experience gain ng kanyang pet ng 100% at saktong-sakto naman ito para sa pet niyang dragon na si Xiaoye. Naisip nga ni Lufan na simula nung natapos ang labanan sa Village of Griff ay parang bumagal lang gusto ang pag-level up ni Xiaoye. Kaya naman ang passive skill ng book na ito ay malaking tulong sa kanila. Mabalik naman tayo sa principal's office. Si Qian nga ay sinabihan si Principal Bai na ihinto kaagad ang examination ni Lu dahil kailangan niyang kausapin ang Dragon Tamer. Pero sinabi naman ni Old Bai na kahit gaano pa ka-urgent ito ay kinakailangan niyang maghintay na matapos ang examination. Bilang principal ng Sanzhong ay sinabi ni Old Bai na siya na ang bahalang mag-handle ng sitwasyon ni Lu kung kinakailangan. Pero duda si Qian sa kakayahan ni Old Bai para i-handle ang sitwasyon dahil narito nga siya para parusahan si Lu. Ikinagulat naman ito ng principal nang marinig ang tungkol sa punishment ni Lu habang si Mr. Qin naman ay lumapit kay Qian at sinabihan siyang relax lang habang pinapaalala ang mga pinagsamahan nila noon. Gusto rin niyang malaman kung ano ba ang ginawa ng Dragon Tamer para maparusahan. Pero si Qian ay tinabig ang kamay ni Mr. Qin. Sinigawan siya ni Qian at sinabing wag mangialam. Sinabi rin niya kay Mr. Qin na wag itong lalapit sa kanya. Hindi alam ni Qian kung bakit kinakampihan ni Mr. Qin ang Dragon Tamer. Kaya naman sinabi niya na kung mangingialam uli siya ay siguradong magagalit ang Jin family. Pati na rin ang mga higher ups ng Longdu. Itinulak nga niya papalayo si Mr. Qin at sinabing kung naiintindihan mo ang mga sinabi ko, makakaalis ka na. Sabay sinabi niya uli sa principal na dalhin si Lufan sa kanya ngayon din. Pero sumabat uli si Mr. Qin at inexplain niyang ang relasyon nga ng higher ups ng Longdu at ng Jin family ay komplikado. Sa totoo'y baka makaapekto ito sa iba pang mga city. Pero kung ang sikreto ni Lu ay malalaman ng lahat, mawawalan ng saysay ang kagustuhan ng mga higher ups o kahit pa ng Jin family. Napayosi nga si Mr. Qin at sinabing walang sino man ang pwedeng kumuha kay Lufan. Seryoso na nga dito si Mr. Qin habang tinititigan niya ng masama ang estrangherong dumating kanina. Agad namang sumagot si Qian na nonsense daw ang mga sinasabi ni Mr. Qin at wala siyang pakialam kung ano ba itong sikretong tinatago ni Lufan. Ang tingin pa nga niya ay sumusobra na si Mr. Qin dahil sa pagtangging sumunod sa kagustuhan ng mga nakakataas. Akma ngang pipindutin ni Qian ang button para itigil ang exam ni Lu nang biglang pinigilan siya ni Mr. Qin. Hinawakan niya sa kamay si Qian sabay sabing, ikaw ata tong sumusobra. Tumaas bigla ang tensyon sa principal's office at mukhang may labang magaganap sa pagitan nila. Si Qian na isang level 57 na swordsman ay mukhang mapapalaban kay Mr. Qin na isang level 57 na knight. Mukhang magiging matindi ang labanan ng dalawang batak na professionals na ito. Winarningan ni Qian si Mr. Qin na isusumbong niya sa mga boss ng Longdu ang tungkol sa mga pinaggagawa niya. Pero bago pa man magsimula ang laban ay umawat si
Principal Bai. Sinabi niyang chill lang sila dahil hindi nila dapat sirain ang moment ng mga students sa grand exam. Tinanong naman ni Mr. Qin si Kian kung hindi man lang ba siya naku-curious tungkol sa sekreto ni Lufan, na kung bakit ganun na lang kaatat ang higher ups ng Longdu, pati na ang Jin family. Kaya naman parang natauhan bigla si Kian sa mga sinabi ni Mr. Qin. Nakita niya sa screen na ang pinili niyang exam ay nightmare level na siyang ikinagulat ni Kian. Sa kabilang banda naman ay iniisip ni Luna i-test ang limits niya, kaya naman balak niyang ability lang niya ang kanyang gagamitin. Pero dahil nga meron siyang nakuhang passive skill mula sa libro kanina, naisip niyang mas maigi kung isasamon na niya kaagad si Xiaoye para makagain ng mas maraming experience. Mabalik tayo sa principal's office. Hindi pa rin makapaniwala si Kian na tinangka ni Luna pasukin ng nightmare level. Kaya naman napatanong siya kung ano ba ang kakaiba sa kanya kumpara sa ibang students. Tinanong siya ng principal kung napanood ba niya kung paano tinalo ni Lu ang mga kalaban kanina sa isang tira lang. Kaya naman napalingon uli si Kian sa screen at nasaksihan niya kung paano isinamon ni Lufan si Xiaoye sa gitna ng tower. Maya-maya'y lumabas nga ang isang napakalaking dragon na siyang ikinagulat hindi lang ni Kian, kundi ng lahat ng nasa principal's office. Napangiti na lang si Mr. Qin sabay sabing, nakakagulat pa din kahit hindi ito ang una kong beses na makita ang dragon. Kaya naman sinabi ni Mr. Qin sa kanilang lahat na ngayon nasaksihan na nila kung ano ba talaga ang tinatagong sekreto ni Lufan. Si Lu ang nag-iisang dragon tamer sa history na merong dragon. Hindi pa rin makapaniwala si Bai kung paano na-tame ni Lu ang higanteng dragon. Habang si Lu naman ay nag-e-explore sa second floor ng tower, nasabi nga ng mga principal na napakalakas ng power ng dragon. Na-realize nga nila na kahit ang isang professional pa na nakapag-transform sa third class ay paniguradong wala pa ding binatbat sa nightmare level. Naisip tuloy nilang kapag nag-level up ang dragon ay baka kaya nitong i-wipe out ang isang buong bansa. Sa pagkakataong ito ay nalampasan na ni Lufan si Hongwu. Siya na ang nangunguna sa screen at tila yata ay siya na ang makakakuha ng highest score sa grand exam. Walang kahirap-hirap niyang clear ang 13 floors, kaya naman lahat ng atensyon sa principal's room ay nabaling kay Lufan. Masusi namang inoobserbahan ni Principal Bai ang progress ni Lu, kaya naman sinabihan niya ang lahat na mag-focus sa strength ni Lu pati na sa dragon. Mapapansin kasi ang biglaang pag-increase ng kanilang power levels. Kung tama ang hula niya ay lalagpas ng 100 ang lahat ng attributes ni Lufan. Sigurado si Principal Bai na kahit hindi isamo ni Lu ang dragon ay kaya niya pa ring mag-top sa Jianghai City. Dahil nga dito ay muling kinausap ni Mr. Qin si Kian at sinabi niyang, gusto mo pa rin bang dalhin si Lufan sa Longdu matapos ang lahat ng nasaksihan mo? Sumagot naman si Kian na natauhan na nga siya at naiintindihan na niya kung bakit ganun na lang ang kagustuhan ni Mr. Qin na depensahan si Lu sa Jin family. Ngumiti naman si Mr. Qin at sinabihan si Kian na magpapadala siya ng video clip ng exam ni Lufan kay teacher. Mula ngayon ay hindi na kailangan ni Kian na abalahin ang sarili niya tungkol kay Lufan at sa Jin family. Sinabi rin ni Mr. Qin na makakauwi na si Kian. Medyo nalito si Kian dahil nga sinabi ni Mr. Qin na teacher. Kaya naman nilinaw ni Mr. Qin na ang tinutukoy niya dito ay si Tu Jing, ang Town North Marquis o isa sa pinaka-importanteng tao ng buong city. Sa kabilang banda naman ay narating na ni Lufan ang 20th floor ng tower, kung saan ay hinihintay siya ng monster na Dark Sacrifice. Napangiti naman si Lu dahil alam niyang malapit na mag-level si Xiaoye dahil sa tulong ng accelerated growth effect. Sinabihan niya ang dragon na gamitin ang lava blaze, kaya naman agad-agad ay chinarge ni Xiaoye ang skill niya. Ito ang dahilan kaya mabilis nilang na-clear ang trials hanggang 20th floor. Laking tuwa naman ni Lu nang makita niyang ang Black Dragon niya ay naging level 11 habang siya naman ay naging level 16 na. Matapos nga ang lahat ng ito ay si Lu pa rin ang rank 1 sa scoreboard. Confident niyang sinabi kay Xiaoye na handa na nilang i-conquer ang Heavenly Tower ng magkasama. Makalipas ang isang oras sa grand examination ay narating na ni Hongwu ang 50th floor. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-clear ng mga floors pero nasabi niyang talagang challenging ang grand examination this year. Tansya niyang ang mga kalaban niya ngayon sa 50th floor ay dapat makakaharap pa niya pag nasa 70th floor na. Matindi nga ang exam pero mas matindi si Hongwu. Hindi siya nahihiyang ipagsigawan sa lahat kung gaano kadali para sa kanya ang grand exam na sobrang pinaghandaan ng lahat. Talagang may taglay ngang kayabangan nitong si Hongwu pero totoo din naman na ang exam na ito ay literal na pinahirapan ng ibang mga students. Pero kahit ganun ay mapapansin na nakakahabol si Qin Q. Yun nga lang, ang problema lang talaga ay may ka-team si Q kaya naman mahahati pa ang naipon niyang points. Dahil nga sa rules na ito ay magiging mas mahirap kay Qin Q ang makakuha ng higher ranking.
Sa kabilang banda naman ay talagang sigurado na si Hongwoo na siya ang magtatop. Siguradong at this point naiisip ni Hongwoo na ang grand exam ay naging show niya. Medyo hambog nga tong si Hongwoo, kaya kapit tayo mga pre. Baka tangayin tayo ng hangin. At habang kumakapit tayo mga boss ay mag-shoutout lang tayo saglit. Maraming salamat sa inyong mga boss. Sobrang natutuwa ako na na-enjoy nyo ang gantong recaps. Totoong boses at quality na edit. Yan ang gusto naming ma-experience nyo. Anyway, mabalik tayo. Si Hongwoo nga ay hindi nagbibiro dahil kumbinsido na siyang secured na niya ang top scholar na title. Halatang nag-e-enjoy nga si Hongwoo sa ginagawa niya, kaya naman hindi mawari kung nagbibiro ba siya o hindi. Nung sinabi niyang kontakin nyo na ang top 10 na academy, sabihin nyo sa kanilang mag-ready na sila sa pagdating ko. Habang si Hongwoo ay nagpapakasaya ay chinek naman ng mga principal si Lufan na nakarating na sa 50th floor. Take note mga boss, 50th floor to ng pinakamahirap na difficulty. Ibang klase talaga si Lu. Nasa point na siya kung saan nagfe-fail ang mga pinakamalakas na professionals noon. Si Principal Bai nga at ang mga kasama niya sa Principal's office ay nakatutok kay Lu. Talaga namang kaabang-abang kung paano malalagpasan ito ni Lu. Alam ni Principal Bai na kahit malagpasan ni Lu ang 50th floor ay hindi na magiging madali ang mga susunod para sa kanya. Siguradong babagal ang pag-clear ni Lu ng bawat floor. Mapunta nga tayo kay Lufan. May nakuha siyang bagong skill, ang shape transformation. Saktong-sakto naman dahil mas magiging mahirap na ang bawat floor. Ang shape transformation ay isang skill kung saan pwedeng magpapalit-palit ng form si Xiao Ye. Meron siyang 4 na forms na pwedeng pagpilian. Ang classic dragon form, ang maiden form, fierce destruction dragon at ang world-ending form. Napakaangas nga ng mga bagong form ni Xiao Ye. Pero bago pa man matesting Lu ang mga bagong forms ay dumating ang 3 Amethyst Mountain Giant. At tama ang pagkakadinig nyo mga gar, 3 sila. Kahit pa si Principal Bai na nanonood lang ay napawat. Expected niyang mahihirapan si Lufan mula sa 50th floor pero 3? Abay talagang ibang level ang nightmare difficulty. Kahit na si Lufan ang nangunguna sa scoreboard ng Jiang'ai City ay walang makapagsasabi kung ano ba ang kahihinatnan ng laban sa floor na ito. Ang principal nga ng number 1 middle school ay nakatutok sa leaderboard. Napansin niyang malaki na nga ang lamang ni Lufan kay Hongwoo. Kapag nagpatuloy ito ay paniguradong masesecure ni Lu ang top scholar na title sa buong Southern Province. Nang ma-realize nga ng principal ang mga bagay na ito ay hindi niya mapigilang maisip kung bakit ba hindi sa kanila naka-enroll si Lu. Magkahalong inis at inggit ang nararamdaman niya dahil sa ipinapakitang husay ni Lufan. Mabalik nga tayo sa labanan. Ang isa sa mga Amethyst Mountain Giant ay nagsimulang gumalaw. Inatake niya gamit ang isang suntok ang lahat ng nasa paligid. Hindi lang ito basta suntok dahil ang attack na ito ay may debuff effect, kung saan ang stats ni Lu at Xiao ay mababawasan ng 50%. Medyo nakakabigla nga ang effect na to habang nasa gitna ng laban para kay Lu. Aware naman siyang mas magiging mahirap talaga ang mga floor sa Nightmare Tower. Pero ano bang paki ni Lu? Chill nga lang siya at sinabihan niya si Xiao Ye na mag-transform sa World Ender form. Isang napakalakas na ungol ang pinakawalan ni Xiao Ye habang nagtatransform. Ang transformation kung saan ay na-unlock niya ang mas malulupit pang skill. Nanlaki nga ang mga mata ni Principal Bai dahil nasaksihan niya ang transformation ng dragon sa combat form. Ang transformation ngang ito ni Xiao Ye bilang isang powerhouse ay ang siyang nagpakilabot sa kanilang lahat. Nagtatayuan ng balahibo ng lahat ng nasa principal's office sa nag-uumapaw na power ng dragon. Si Lufan naman ay kalmado lang nang inutusan niya si Xiao Ye na gamitin ang Mighty Jaw Assault sa kalaban. Si Xiao Ye naman ay agad na kumilos at inatake ang kalaban. Mukhang easy lang tingnan pero ang kalaban ay biglang nagkapira-piraso. Napanganga ang mga principal dahil papano ngang isang level 20 na monster ay kayang durugin nang hindi man lang nag-e-effort. Alalahanin natin, ang defense ng Amethyst Mountain Giants ay masyadong mataas pero parang wala lang ito kay Xiao Ye. Para magawa yon ay kinakailangan ang skill ay may lakas na higit sa 2,000 points. Ang level nga ng strength ni Xiao Ye ay paniguradong mataas. Kaya naman si Mr. Qin ay napatingin lang kay Kian sabay sabing, tingnan mo kung gaano kalakas si Lu. Maswerte ka dahil pinigil lang kitang gawin ang gusto mo. Si Xiao Ye ay gumamit ng world-ending roar kung saan ay makakapag-deal siya ng malakas na damage sa mga kalaban na nasa kanyang range. Matapos nga ito ay sinabi ni Lu na siya ang tatapos sa kalaban gamit ang kanyang Earth Shatter skill para pulbusin ang mga Amethyst Giant. Napakaangas talaga ng tandem ng dalawang to. For sure talagang ang humarang ay giba. Si Lu nga ay proud sa kanila ng dragon niya at sakto namang nag-level up din silang dalawa. Dahil nga dito ay nakumpirma nilang tama ang desisyon nila na piliin ang Nightmare level.
Baliwala na lang kay Lu kahit na higit na mas mahirap ang mga challenge sa Nightmare difficulty. Habang nakiklear nga nila ang bawat floor ay mas lumalaki pa ang nakukuha nilang experience. Lalo na't nasa 50th floor na sila. Siguradong mas lalaki pa ang makukuha nila dito. Napangiti na nga lang si Mr. Kin nang sinabi niyang napaka-basic lang ng 50th floor para kay Lufan. Napasabi na nga lang ang isang principal na ang strength nga daw ng dragon ay higit pa sa inaakala niya. Itinanong niya kung nasa ilan ba ang power points ng dragon ni Lu matapos ang nasabing transformation. Tumango naman si Kian nang may kumpiyansa at sinabing nakakita na siya ng mga malalakas sa dragon at base nga doon ay masasabi niyang si Xiaoye ay nasa 2,500 points. Nasyak nga ang mga principal nang marinig ito dahil nagmistulang walang kwenta na ang kanilang sariling level at mga attributes. Siguro dapat mag-principal na si Xiaoye, anong tingin nyo mga pre? Anyway, sa kabilang banda nga ay pinagpawisan si Principal Bai dahil in-expect na nga din niya ang strength na ito. Medyo kinakabahan nga siya dahil baka mas mataas pa ang mga attributes kumpara sa inaasahan niya. At ngayon ngang na-conquer na ang 50th floor ay magkakaroon ng X+1 na mode. Malaking plot twist nga ito para sa lahat ng mga students. Sinabi nga ni Old Bai na ang mode na ito ay naimbento ng mga scholar na siyang nagdisenyo ng trial tower. Grabe na nga itong mga scholars na nakaisip ng challenge na to. Dinaig pa nila si Kong TV kung mag-prank. Ang X+1 nga na ito ay kapag natapos mo ang 50th floor ay magkakaroon ng extra challenge. Lahat ng floors na may regular monsters ay magkakaroon ng tagi-isang boss. Kaya naman magmimistulan talagang secret realm na adventure ang exam na ito kung saan kada floor ay pwedeng maging last mo na. Kung saan buhay mo na ang nakataya sa bawat laban. Pero may isang bagay kayong dapat malaman mga pre. Pagdating sa nightmare level ng Tower of Ladder, ang challenge ay hindi katulad ng sa X+1. Instead sa gantong mode ay pinalitan nila lahat ng makakalaban sa nightmare level ng mga boss. Inexplain nga ni Principal Bai na hindi lang isang boss ang makakalaban sa nightmare level. Instead, mapupuno ang kada floor ng mga naglalakasang mga boss. Nag-agree naman si Mr. Kin na mukhang matindi at nakakatakot nga ito pero hold up, wait a minute, tingnan muna natin kung anong malulupit na moves at discarding ipapakita ni Lufan. Oras na para makita ang buong potential ni Lu. At mukhang tama nga si Mr. Kin sa sinabi niya. Si Lufan nga ay confident at parang hindi alintana kung ano ba ang X+1. Kumbaga go with the flow na lang si Lu. Kaya bakit nga ba siya magpapaka-stress? Handa na si Lu na sumabak sa paparating na mas malaking challenge. Mapunta na nga tayo kay Lufan kung saan ay easy nga lang niyang tinapos ang level 10 pagkatapos ng 50th floor. Nag-level up din ang ranks nila. Si Lu ay nasa rank 18 habang hindi naman nalalayo si Xiaoye na rank 13. At this point nga ay napansin na ni Lu na sobrang humirap ang Tower of Ladder. Parang pinagtitripan na siya paglagpas ng 50th floor dahil humirap talaga ng gusto ang bawat floor. Pero isa lang ang ibig sabihin nito, mas makakapagpa-level up pa sila ni Xiaoye. Kasama nga ang naka-world ender mode na si Xiaoye ay pakiramdam ni Lufan na wala nang makakapigil pa sa kanya. Anong strategy? Sino bang may kailangan nun kung may ganito kakalakas na dragon? Tumingin nga siya kay Xiaoye at sinabing sumunod sa kanya. Confidence ang siyang makikita sa mga ngiti ni Lufan. Napatingin naman si Old Bai sa orasan at nasabi niyang ilang minuto na lang ay mararating na ni Lufan ang 70th floor. Habang ang principal naman ng number 1 middle school ay inaming ang challenge this year ang siyang pinakamatindi sa lahat ng examination na nakita niya. Iniisip pa niyang duda siya kung merong makaka-reach ng 80th floor sa gantong setup. Pero dahil nga nakita niyang madali lang kay Lufan na makarating sa 76th floor ay na-realize niyang baka mali ang pagkakatansya niya. Ngayon nga ay ginamit na ni Lufan ang Dragon Blood Armor Transformation. Si Xiaoye nga ay naging level 14 habang si Lu naman ay naging level 19 matapos na maklear ang 83rd floor. Kaya naman si Principal Bai ay sinabi ang tungkol sa mga naunang mahuhusay na professionals kung saan ay ibinuhos nila ang lahat ng makakaya para sa magiging rewards. Pero ang ending, masaklap. Lahat sila ay hindi na nakarating sa dulo ng trial. Isipin mo na lang kasi, nasa 70th o 80th floor ka na. Hindi mo pa ba isasagad sa dulo para makuha ang ultimate prize ng Grand Test? Kahit sino talaga mahihirapang mag-back out. Siya namang sabi ni Mr. Kin. Nasabi nga ni Principal Bai nakakaiba si Lufan kumpara sa ibang players. Sa loob kasi ng isang dekada wala pang kahit sino ang nakakagawa ng mga ipinapakita niya. Naiisip nga ni Principal Bai na baka si Lu na ang makaka-clear ng buong 100 floors. Parang hinihintay na lang nilang gumawa ng history ang Dragon Tamer. Sumabat naman ang isang principal na medyo wag silang magpakasiguro. Siguro nga'y hindi katulad ng sa original na Secret Realm ang mga monster na makakalaban. Pero
Pero wag nating kalimutan na napakataas ng difficulty level sa 99th floor. Mukha ngang ang ultimate challenge ay nakareserve sa mga last floor at agree naman dito si Principal Bai. Nag-iisip nga sila ng mga pwedeng mangyari nang biglang sinabi ng isang principal na si Lufan ay nasa 99th floor na. Na-shock nga silang lahat dahil kanina lang ay pinag-uusapan lang nila ang floor na ito. Magkahalong excitement at nervyos ang siyang madarama. Ang 99th floor ay nagmistulang final boss battle kung saan lahat ay nakataya. Kaya naman si Principal ay napaisip kung anong susunod na mangyayari. Anong challenges ang naghihintay para sa ating bida. Narating na nga ni Lu ang second to the last na floor ng tower. Handa na siyang kalabanin ang legendary na Headless Knight, nakilala rin sa tawag na World Ender. At ito ang malupit, hindi nag-iisa ang Headless Knight na ito. Si Lu ay nahaharap sa isang squad ng mga boss na mas malakas ng di hamak sa mga huli niyang nakalaban. Floor 99 na nga ito kaya siguradong wala na talagang atrasan. Masyado na siyang maraming pinagdaanan para maisip pa yon at siguradong magiging parte lang ang labang ito ng mga karanasan niya. Nagmistulan ngang nakasalalay na ang lahat kay Lu pero hindi naman siya nag-iisa dahil kasama niya si Xiao Ye at nakasuporta rin ang mga kaibigan at pamilya niya. Hindi na nga bago kay Lu ang tungkol sa Headless Knight. Narinig na niya ang tungkol sa kalabang ito na galing nga daw ito sa Shattered Kingdom mula sa isang secret realm. At hindi rin basta-basta ang mga secret realm mga pre. Galing ang mga to sa totoong history, kagaya nung sa Morning Village. Mukhang nakapag-research nga ng maigi ang ating bida kaya alam niya na ang mga secret at backstory ng boss na ito. At ang Headless Knight ay isang boss na nagmula pa sa isang legend. At story time nga lang tayo ng konti tungkol sa legend na ito. Ang Shattered Kingdom nga ay hindi lang basta bedtime story. Totoong history ang legend na ito na nangyari noong hundreds of years ago. Isang malaking grupo ng mga undead ang sumugod at tinapos ang buhay ng hari. Yun ang dahilan kaya ang Headless Knight ay sinasabi ang mga katagang regicide at beheaded. Dahil mukhang hanggang ngayon ay dinadala pa rin ito ang hinanakit ng pagtataksil at ang kagustuhang makapaghiganti. Wala nang ang choice si Lu kundi ang gamitin ang shared health na option sa mga Headless Knight. Ang plano niya ay i-focus lahat ng atake niya sa isa at mabilisang patumbahin ito habang kinokontrol ang iba. Pero ang problema lang ay wala siyang control skills. Mukhang konti nga lang talaga ang option ni Lu sa mga to kaya naman imbes na tumuha nga ay naisip niyang sumugod at harapin ang 4 na Headless Knights ng sabay-sabay. Sinugod nga ni Lu ang isa sa mga Headless Knights, sabay iwinasiwas niya ang kanyang espada at laking gulat niya dahil hindi man lang tumalab ang kanyang atake. Nakatayo lang ang Headless Knight at wala man lang itong kagalos-galos. Para niyang sinubukang hatiin ng bato gamit lang ang stick. Mukhang nakahanap na nga ng katapat ang ating bida. Pero imbes na sumuko ay naisip ni Lu na ibahin ang plano niya. Tumingin nga si Lu kay Xiao Ye at sila'y nagkaintindihan. Iniba ni Lu ang strategy niya kaya naman sinimulan niyang umiwas-iwas muna sa mga atake habang hinahanap ang kahinaan ng mga Headless Knights. Matindi ang pressure ng mga eksena at alam ni Lu na ito ang tamang pagkakataon. Tinawag niya si Xiao Ye at mabilis nitong binugahan ang Headless Knight gamit ang kanyang fire breath. Sa ilang saglit lang ay nawala ang kalaban dahil sa pagkakasunog nito. Hindi nga umubra ang Headless Knight sa atake ni Xiao Ye. Ang isang Headless Knight naman ay kung ano-ano ang sinasabi. Sinasabi niyang magbabayad raw si Lu sa nangyari sa kanyang hari. Umatake nga ito at buong lakas na dinepensahan ni Lu ang kanyang sarili. Umatras nga muna si Lu ng konti sa 3 Headless Knight pero walang humpay na pag-iwas at pag-atake na lang ang ginagawa ni Lu. Hindi nagbibiro ang mga knights na ito dahil wala rin silang hinto sa pasalit-salit na pag-atake kay Lu. Sinabihan niya si Xiao Ye na pwede na itong umatake at pupunta na sila sa 100th floor. Pinakawalan ni Xiao Ye ang kanyang lava blaze at walang hinto ang pagbuga nito ng apoy. Patuloy ang damage nito sa Headless Knights at habang tinutusta ang mga kalaban ay nag-heal din ng dragon. Uubra kaya ang atake nilang ito at makakapag-proceed sa huling floor ng tower? At ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa floor 100?